Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay nasa panibagong aralin na naman kung saan ay malalaman ninyo ang mahalagang kaisipan tungkol sa paggamit ng anaporik at kataporik ng pangalan. Sa pagpapahayag ay may dalawang paraang ginagamit upang mapag-ugnay ang pangungusap na tinatawag na anaporik at kataporik. Ang anaporik ay isang paraan ng pag-uugnay na kung saan ang panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Halimbawa, ang matatanda sa pamilya ay dapat nating pahalagahan. Utang natin sa ating mga magulang, lolo o lola ang ating mga buhay at kinabukasan. Sila ang kumalinga sa atin noong mga bata pa tayo. Ang pahayag na nasa itaas ay nagsasaad ng panandang anaporik dahil ang matatanda sa pamilya na ginamit sa unang pangungusap ay pangalan at hinahalilihan ito ng panghalip na sila sa ikalawang pangungusap. Nabanggit sa pangungusap ang pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Halimbawa, Lina bilang ngalan ng tao, aso bilang ngalan ng hayop, Cavite bilang ngalan ng lugar, lapis bilang ngalan ng bagay, at kaarawan bilang ngalan ng pangyayari. Din, nabanggit sa pangungusap ang panghalip. Ang panghalip ay mga salitang humalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o sa kasunod na pangungusap. Halimbawa ng mga panghalip kapag isahan. Ako, ikaw, siya. Kapag maramihan naman, tayo, kayo, sila. Narito ang ilan pang halimbawa ng anaporik. Ang kabataang Pilipino ay mahuhusay kaya't sila ay parating angat sa iba. Ang kabataang Pilipino na ginamit sa unang pangungusap ay pangalan at hinalilihan ito ng panghalip na sila sa ikalawang pangungusap. Kaya ang pahayag ay nagsasaad ng panandang anaporik. Iba pang halimbawa, malaki ang naitulong ni Pangulong Duterte sa pagsugpo sa ilegal na droga, marapat lamang na siya ay parangalan. Pangulong Duterte na ginamit sa pangungusap ay pangalan at hinalihan ito ng panghalip na siya sa ikalawang pangungusap. Kaya ang pahayag ay nagsasaad ng panandang anaporik. Ikalawang paraan upang pag-ugnay ang dalawang pangungusap ay ang panandang kataporik. Ito ay isang paraan ng pag-uugnay na kung saan ang panghalip na ginamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan. Halimbawa, sila ay aking iginagalang. Sila ay nararapat na parangalan. Sila ang tunay na matatalino lalo na sa pagdating sa karanasan. Sa matatanda sa pamilya ko at natutuhan ang maraming bagay. Ang mga lolo at lola kong aking iniidolo. Ang pahayag ay nagsasaad ng panandang kataporik dahil ang sila na ginamit sa unang pangungusap ay panghalip at hinalilihan ito ng pangalang lolo at lola sa ikalawang pangungusap. Darito ang iba pang halimbawa ng kataporik. Sila ay parating angat sa iba
dahil ang kabataang Pilipino ay mahuhusay. Ang sila na ginamit sa unang bahagi ng pangungusap ay panghalip at hinalilihan ito ng pangalang Kabataang Pilipino sa ikalawang bahagi ng pangungusap. Kaya, ang pahayag ay nasa panandang kataporik. Iba pang halimbawa, marapat lamang na siya ay parangalan sapagkat malaki ang naitulong ni Pangulong Duterte sa pagsugpo sa ilegal na droga. Ang siya na ginamit sa unang bahagi ng pangungusap ay panghalip at hinalilihan ito ng pangalang Duterte o Pangulong Duterte sa ikalawang bahagi ng pangungusap. Kaya ang pahayag ay nasa panandang kataporik. Ngayon, alam nyo na ang dalawang paraan ng pag-uugnay ng salita, ay suriin nyo kung gaano kalawak ang inyong naintindihan sa ating aralin. Tukuyin ninyo kung ang pagpapahayag ay anaporik o kataporik. Para sa ating pagsasanay sa unang bilang, si Miriam Defensor Santiago ay nagsulong ng bagong batas para sa mga senior citizen. Siya ay may malasakit sa kapwa. Ano kaya ang pahayag? Ito ba ay anaporik o kataporik? Ang sagot sa unang bilang ay anapora o anaporik. Si Miriam Defensor Santiago na ginamit sa unang pangungusap ay pangalan at hinalilihan ito ng panghalip na siya sa ikalawang pangungusap. Ikalawang halimbawa, sila ay handang mag-alaga sa matatanda sa bansa. Ang pamahalaan ang gagawa ng tungkulin ng pamilyang hindi nila magagampanan. Ang sagot sa ikalawang bilang ay katapora o kataporik dahil ang sila na ginamit sa unang pangungusap ay panghalip at hinalilihan ito ng pangalan sa ikalawang pangungusap na pamahalaan. Kaya ang ikalawang bilang ay nasa panandang kataporik. Ikatlong bilang. Mapalad ang mga anak na nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Sila ay dapat na tularan. Ano kaya ang pahayag sa ikatlong pangungusap? Ito ba ay anaporik o kataporik? Ang sagot sa ikatlong bilang ay anapora o anaporik dahil ang mga anak na ginamit sa unang pangungusap ay pangalan at hinalilihan ito ng panghalip na sila na ginamit sa ikalawang pangungusap. Sa ikaapat na pahayag, ang kanilang uban ay nagpapakita ng talino. Ito ang ebidensya ng maraming taon ng karanasan sa buhay. Ang sagot sa ikaapat na bilang ay anapora o anaporik dahil ang uban na ginamit sa unang bahagi ng pangungusap ay pangalan at hinalilihan ito ng panghalip na ito na ginamit naman sa ikalawang bahagi ng pangungusap. Ikalimang bilang, huwag nating pabayaan ang matatanda sa pamilya. Ako at ang buong pamilya ang mangangalaga sa kanila. Ang sagot sa ikalimang pahayag ay katapora o kataporik. Ang natin na ginamit sa unang bahagi ng pangungusap ay panghalip at hinalilihan ito ng pangalan
na ako at ang buong pamilya na ginamit naman sa huling bahagi ng pangungusap.